Diretso na po ako sa question ko, Mr. Chair. Sa 2025 elections, bago na naman ang automated election system at controversial itong awarding po ninyo ng COMELEC sa Miru. Now, the COMELEC, kayo po ba aware po kayo sa controversies nito, no? Nung inawardan ninyo ito, tama ba? 18 billion automated election contract? Is that right? 17.88 billion, Mr. Chair. 17.88 billion to be exact. So aware po ba kayo sa mga controversies nito before? Yes, Mr. Chair, sapagkat during the post-qualification, kasama po yan sa mga inimbestigahan, Mr. Chair, ng aming pong Special Bids and Awards Committee, especially when it comes to the composition of the joint venture, or especially when it comes to the former projects of Miru system in other countries. So, Mr. Chair, yung widespread publicized issue on fraud and failed elections ng Miru sa Iraq, Congo, Argentina, tapos yung sa Congo, 65% of Miru's machines reportedly malfunctioned on election day. Mr. Chair, ano po ang, kung inimbestigahan, ano po ang sinabi ng COMELEC dito? Mr. Chair, for example, sa Miru po, sa Congo, we were able to get a certification from the Electoral Commission of Congo that indeed yung po mga akusasyon, aligasyon na yan, yan po daw po ay akusasyon, aligasyon ng isang private interest group in Congo, and therefore, as far as the official pronouncement of the Congo government is concerned, there's no such thing as that kind of irregularity. Yung po sa Iraq, Mr. Chair, yung pong mismong committee created by the United Nations on the rehabilitation of Iraq had certified that yung mga machines nag-function properly. Ang problem po, yung mga irregularities outside of the machines when there are terrorism and violence committed against the Iraqi people. Pero when it comes to the function of the machines, wala pong nagka-problema na ganun, Mr. Chair. So, doon naman po sa joint venture, because there was an issue that one of the joint venture partners was actually hindi pinapasama ng DPWH. Apparently po hindi po siya. Yung St. Timothy ay hindi pa po siya kahit kailan na blacklist ng DPWH, and therefore mali po yung mga kumalat na information na ganon, Mr. Chair. Mr. Chair, meron po ba kayong report nung investigation? At least nung inyong ginawang investigation, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Nandun po lahat yun sa findings namin ng aming pong Special Bids and Awards Committee, which was actually, Mr. Chair, submitted also to the Supreme Court because there is a case pending before the Supreme Court questioning the validity of our contract with Miru System. And so, kasama po yan, Mr. Chair, sa aming pong sinabmit sa ating pong kagalang-galang na Korte Suprema. Thank you. Mr. Chair, my next question sa COMELEC. You recently signed a deal with the joint venture ng SMS Global Technologies in partnership with the US-based firm Sequentech to deliver an online voting tool for overseas Filipinos in 2025. Now, Mr. Chair, itong sabi nila, walang experience ang US-based firm Sequentech sa government election at bagsak din ito sa technical compliance. So parang for the record, 12 million lang ang bid ng kumpanyang ito, kahit ang sinet ng COMELEC na budget ay 465 million. Sa liit po ng bid na ito, imposible na makukover ang complex technical requirements tulad ng internet voting, tulad ng cloud services, full cybersecurity measures, 24/7 tech support to voters, at marami pang iba. Ang tanong po natin, paano ngayon ma-ensure ng COMELEC na walang dayaan na magaganap sa internet voting kung ganito ang provider, Mr. Chair? So, nababahala po kami na madaling mahahack yung internet voting system na ito, Mr. Chair. Tama po kayo, Mr. Chair. Nung una po nagkaroon ng apprehension ng inyong Commission on Elections sapagkat napakababa po talaga yung naging offer nila. Samantalang yung sumunod na bidder po ay 445 million. More or less 20 million lang ang difference sa aming pong ABC. Kaya lang po nung maipaliwanag na at na-review po ng aming Special Bids and Awards Committee yung naging offer, open source po kasi ito, and therefore mas transparent. At sabi nga po nyo, naka-cloud-based at the same time, may
meron din po siyang data center na pwedeng ma-verify kung talagang pumapasok yung mga boto. So, ang sa amin naman po, Madam Chair, yung mismong DOST at magkakaroon pa rin po naman ng international certification ngayong darating na November. At the same time, may source code review pa rin po tayong gagawin. So, meaning to say, ang source code review po natin na hindi lang limited sa mga machines, kundi kasama po ang internet voting, kasama rin po ang transmission. So, yung lahat po yan, makikita natin kung maayos yung kanilang mga equipment, maayos yung sistema, kapag po dumating ang source code review and whatever. Total naman po, kung medyo may kulang na equipment, yung pong natipid namin more or less na 300 million, pwede po namin magamit, Mr. Chair, doon sa kakulangan. But again, you are correct. Medyo may apprehension po kami nung una. What can we do? Yung po ang lumabas sa bidding namin. Yung po kasi so long as they are able to pre-qualify, they are able to post-qualify, and they are able to explain themselves. And then under Republic Act 8194, which is the Procurement Act, we will have to issue the award in favor of this winning bidder. Until today po, Your Honor, Mr. Chair, wala pong nag-file ng issue ng question sa Supreme Court questioning the award. Wala pong complaint, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang banggitin, sa konting research sa Delaware Department ng state website, makikitang isang tax delinquent ang Sequentech. At marami itong utang mula sa huling annual report nito. Ibig sabihin, hindi po ito eligible for tax clearance sa Pilipinas. So, bakit po pinayagan ng COMELEC in the first place makapasok ito sa bidding, Mr. Chair? Mr. Chair, Your Honors, mayroon po kaming certification latest from the Delaware State na wala na po silang utang, zero na po yung utang ng Sequent, and therefore, yung po nakalagay ngayon sa website, medyo mali na po. Yung pinaka-latest po, which is actually Ang already bilis included. naman, Mr. Chair, kasi yung last na na tax filing from the poultry income for 2022 of only $278,800, yung operating loss nila ay $94,518. So ngayon sinasabi ninyo, nagbago na sa website nila. Website, Madam, Mr. Chair, doon po sa kanilang certification. Certification. Yes po, na nakuha po namin, nawala na po yung kanilang tax delinquency na yon, Mr. Chair. Mr. Chair, can we have those documents, Mr. Chair, kaugnay sa Yes, Mr. Chair, we are going Yes, to please provide, submit those we are going documents. to provide the documents. Now, Mr. Chair, magkahiwalay ang AES system provider nyo at ang company that will provide electronic transmission ng election results. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Now, how will COMELEC make sure that there will not be any issues related to electronic transfer of election results? Paano po maa-assure yung mga malalayong lugar, far-flung areas, ay masaserbisyuhan ng connectivity, Mr. Chair? Mr. Chair, una po nung nakaraang linggo, napakita po namin sa lahat ng stakeholders. We invited even the House Committee on Electoral Reforms and the Senate Committee on Electoral Reforms on the integration of the system for the hardware and the software, as well as the system for the transmission, as well as the system for the overseas voting. So lahat ito po ay gumana na ipakita po na pwede pala yung mga system na to ay mag-handshake at mag-coordinate and therefore can perform simultaneously during the conduct of the election. Doon po sa mga malalayong lugar, nag-test na po kami, halimbawa sa Simunul, Tawi-Tawi, ay gumamit po yung provider ng Starlink, and lahat pong ng mga equipments nila as of kahapon ay na-deliver na po sa amin. And that is now the subject of the hardware acceptance test by September 11. Titinan po namin kung talagang gumagana lahat, maayos ba yung mga equipments, and kasama na rin po yung mga makina. Yes, thank you, Mr. Chair. Starlink pala ang sinabi ninyo. So, Mr. Chair, ito po kasi yung issue namin dito sa automated elections dito sa Pilipinas. Palaging nagkakaroon talaga ng mga issue ng dayaan, tapos kahit fully automated na, hindi pa rin natin ma-assure yung mga mamamayan natin na yun talaga exactly, yung kanilang binoto. So, from fully automated,
we're advocating na sana gawing hybrid ang election system natin. Manual voting and counting at the precinct level at automated transmission and canvassing of results. Ang problema din kasi natin, Mr. Chair, umaasa tayo sa dayuhan, kada eleksyon, pwede naman natin gawing hybrid yung electoral system natin, pwede naman tayong mag-tap ng local experts, local technology. Parang, Mr. Chair, yun yung question natin dito no? Sa pangmatagalan, strategically speaking, kung gusto talaga natin yung mga mamamayan natin, malaman nila kung sino talaga yung binoto nila, may check and balance talaga tayo at hindi tayo nakaasa sa technology katulad ng Miro na galing pa sa ibang bansa na maaaring merong magkaroon ng mga anomalies na pagtatanong ng ganyan, Mr. Chair. Sana yung sa atin na lang. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Marlene. Do you want to respond, Chairman? Thank you very much, Mr. Chair. Personally nga po, ako po talaga, Mr. Chair, ay para sa hybrid system of election. Kaya lang po, yung COMELEC nag-conduct ng 2021, papunta sa 2022 election ng time and motion study, abutin po talaga ng mga 3 araw, Mr. Chair, yung pong pagbilang kapag manually binibilang tapos tinatransmit yung results. Kasi po, Mr. Chair, for example, senators, before bilangin po ng teacher, yung pong boto sa senador, kinakailangan mo ng bilangin kung 12 ang binoto na senador. Kasi po pag 13, definitely po, dapat walang bilang po yon. So bibilangin po muna ng teacher. Yun ay isang senador pa lang po. Depende kung ilan ang tumakbong senador, ilan yung tumakbong congressman, ilan yung tumakbong governor, hanggang sa sangguniang, pati po sa party list, Mr. Chair, kinakailangan tingnan din muna ng teacher kung ilan ang sinade. And therefore, yun po medyo magtatagal na. Sa time and motion na sinabit po namin sa Senate Electoral Committee po noong 2021, 3 days po ang haba doon sa pagbilang pa lang sa mismong presinto. Yes, Mr. Chair, pero they can check it locally. At least they can check it locally at kaya nila yun. Pero yung transmission, yun naman yung gusto natin. Yung transmission talaga, yun pwede yung i-automate natin. Pero yung pagbibilang talaga, Mr. Chair, kasi ginagawa naman natin yun before Parang kung gusto mo talaga ma-check in the precinct level at saka doon talaga sa down the ground, na boto ko ito, ayun yung makikita mo, Mr. Chair. Tama po kayo, Mr. Chair. Yung pong machine natin ngayon ay technically hybridized. We're going to show the ballot images to all the watchers and all the observers. Kung 300 po ang bumoto, 300 ballot images ang papakita without anybody knowing na yun ay boto ng isang botante sapagkat wala na pong stub. So kung ang titingnan po ay yung mayor, pwede po niyang picturean, pwede niyang i-video, pwede niyang bilangin manually yung boto po sa bawat balota, sa ballot images at ikumpara sa na-transmit na results at ikumpara sa napaskil na election returns at napaskil na election returns sa labas ng presinto. So ngayon po, Mr. Chair, wala na po tayong transparency server. Ngayon po, mula sa presinto, pagkatapos makapag-imprenta ng siyam na election returns, makapagpaskil sa labas ng presinto, mabigyan ng kopya ang majority party, minority party, si NAMFREL, PPCRB at media at iba pang entities, yung pong machine ay magtatransmit sa PPCRB, NAMFREL, majority, minority party at media. May sarili po silang server at located sila sa isang data center. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Kong Arlene. So, to proceed, ang next interpolator natin ay si Kong Salvador Plato. Kong Plato, Thank you. you may are recognized. Thank you very much, Mr. Chair. Maganda nga po, our colleagues at sa ating mga masisipag, magagaling na COMELEC chairman at equally masisipag, magagaling na commissioners natin at mga key officials. Ang hirap sabihin magandang hapon dahil sa ang ating mga kababayan na nasalanta sa araw na ito. Kailangan pagpatuloy natin dahil mismo kailangan po tayo. I have a few questions, if I may, Mr. Chair. Yes, Kong Plato, please proceed. Una po, nalalapit na po ang filing ng Certificate of Candidacy ngayong October 1st. Wala na po isang mga less than a month. Siguradong subsub na po kayo sa trabaho, ang COMELEC. If I may inquire, how ready are we for the upcoming filing, Mr. Chair?
Mr. Chair, maraming salamat po sa katanungan. When it comes to the filing of the candidacy, so kami po ay handa na. Yung pong national positions, senators and party list, dito po sila sa may Manila Hotel, magpa-file sa tent ng Manila Hotel. Sa amin pong mga provincial positions, sa amin pong opisina ng provincial election supervisors at saka po yung mga local COMELEC. May inisyu po kaming resolution, Mr. Chair, na kung saan binibigyan namin ng otoridad yung pong mismong mga local COMELEC namin na ilipat ang filing ng candidacy sa mas malaki, mas malawak na lugar. Hindi po yung nagsisiksikan sapagkat alam niyo naman po, Mr. Chair, yung pong mga local COMELEC namin ay napakaliliit ang mga opisina. Kung kaya kinakailangan sa isang gymnasium sana, sa isang malaki-laking lugar kung pwedeng doon magkaroon ng filing ng candidacy. At binigyan po namin sila ng kaluwagan patungkol dyan. Lalo na kapag ka nag-erupt ang isang violence during the filing of the candidacy. Kasi nga po, hindi natin may iwasan, talagang babalik at babalik po yung festa atmosphere pag nagfa-file ng certificates of candidacy kasi nga po hindi pa sila kandidato, yung mga kandidato. And therefore, ine-expect natin madami ang tao ang sasama sa kandidato pag nagfa-file ng candidacy. Mabuti sana, Mr. Chair, kung isa lang. Baka po kasi isang partido yung magpa-file and therefore dapat malaki-laki man lang yung venue po namin ng filing ng candidacies. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman. For my next question po, there are 2 elections next year. The general local elections on May 12, 2025, at saka yung barangay elections on December 3, 2025. Lahat po ba ng preparations ito ongoing at on schedule po ba tayo, Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chair. Opo, makikisama nyo na po, Mr. Chair, ang Bangsamoro parliamentary election. Sapagkat maaaring ito ay yung regional lang po, pero ang laki po at lawak po nito ay hindi matatawaran. And so, yung paghahanda po namin, dalawa po ang approach namin Kasi nga po, yung barangay and SK elections ay manual election po yan. December po natin gagawin yan and therefore hindi po namin pwedeng pabayaan din. 5 buwan lang po yung pagitan ng May 12, 2025 national and local at Bangsamoro. Tapos 5 buwan po pagkatapos December, first week meron naman po tayo na barangay and SK elections na manual naman po. In fact, pag tumigil po tayo ng September 30 sa ating registration, ang susunod na registration po natin na maaari mangyari ng July at hanggang sa August, 10 araw lang po. Kasi kaya kailanganin din na muli magkaroon ng election registration board hearing doon sa mga mag-a-apply na yan ng mga kababayan natin. So, unfortunately nga lang po, talagang nabawasan po kami ng 11 billion para sa barangay and SK elections na manual po. Thank you for that answer, Mr. Commissioner, Chairman. Ang susunod ko po naman itatanong itungkol sa mga machines na gagamitin natin. Mari po bang sa mabilis lang po, ang bagong machine na gagamitin kung paano ito na iiba sa dating machine. Very brief lang po sana. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sa kung tutuusin po, in-upgrade lang po namin yung features ng mga naandito. Ito po, mapagmamalaki namin, 11 times namin ni-revise ang terms of reference. Sinasadya sa amin ng iba, dapat gamitin na namin yung existing machines ng iba, yung mga available sa market. But we would like a machine which is drafted, the theory of which ay drafted ng Filipinos. And kami po, nag-draft 11 times kasama ang NAMFREL, PPCRB, ang Lente at iba pa pong cost-oriented groups sa kinonsulta natin. Ano po ang kaibahan? 200 millimeters per second ang bilis po nito. Dati-rati po 70 millimeters per second. Ang screen po nito ngayon ay 14-inch screen. 13-inch nga lang po nasa TOR namin. Yung pong provider, ginawa po niyang 14-inch screen. Yung pong resibo, may QR code po yan. Kahit po election returns, may QR. Yung papel po natin, ang bilis 3 seconds lang papasok sa loob ng makina po. Ang batteries po natin, lithium battery. Yung dati-rati po, parang Motolite battery yung ating mga batteries. Ito po, lithium that can run for 3 days. Tinest po namin ang DOST in just a matter of 14 hours. Isa lang po ang na-consume sa battery ng yung mismong battery. Pagkatapos po, itong makina na ito ay pag nagsuma total, we can promise you in a matter of 15 to 20 minutes, masusuma total kaagad lahat ang boto. At makakapag-transmit tayo at makakapag-print po kaagad siya ng 9 na election returns at 21 na election returns. 30 po lahat na election returns ang i-imprenta nito. Ang pinakamagandang feature po nito, ipapakita sa lahat po ng watchers ninyo at mga observers yung pong ballot images na naipasok sa loob ng balota para po mabilang
manually na mga watchers nyo kung tama ang boto ni congressman nang sabi ng election returns 200, ang sabi nung na-transmit 200, nung bang binilang yung ballot images, pictures ng eksaktong balota, 200 din ba ang boto? Hybrid siya, hindi purely automated. On the part of this youth representation, Mr. Chair, sang-ayon tayo na dapat hindi fully automated ang eleksyon. In fact nga, kung nabanggit po na pwedeng halimbawa kung may manual na counting, umabot ng 3 days, tingin ko, Mr. Chair, hindi naman siya malaking sakripisyo kasi may kailangan tayong balansehin. Ani naman po natin kung sobrang bilis, pero nako-compromise natin yung integrity ng resulta ng ating eleksyon. So, kung meron namang automated na component, yung transmission, then yun naman yung magbabalanse nung time na tinake natin para dun sa mas credible na accounting. Ang tanong natin, Mr. Chair, kasi sa ngayon, tingin natin kahit nagagamit tayo ng yung mga ACM mula sa Miro ay hindi pa rin siya ganun ka-transparent, Mr. Chair. So, gusto nating malaman kasi merong pinopropose yung COMELEC na item, ito yung Development of Software System and Procedures na nagkakahalaga po ng 816,843,000. Ano po ang connection nito dun sa AES na gagamitin, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, actually po yung nabanggit po ng inyong link, na inyo po na kagalang-galang na miyembro ng committee na to, na 800 million plus, ay regular program lang po namin yun, hindi po talaga specific. In fact, wala nga po kami, na zero po kami, kahit nung last budget ng 2023 papunta sa 2024, zero po kami dyan. Ang kakailanganin po natin talaga, Mr. Chair, there should be a law amending Republic Act 9369. So dapat po, sana, kami po we will definitely support. If there is an initiative to have, by Congress to have a hybrid election, we will support definitely. Kasi po, kaya po kakailanganin, Mr. Chair, ng amendment, kasi nga po nakalagay lang sa 9369, ay pure automation tayo. Hindi po siya, wala po siya yung dalawang system, and therefore magkakaproblema po tayo. Lalo po sa budgeting. Kasi in order to justify yung budgeting, halimbawa po dadagdagan natin ng sobra yung mga guro dahil 2 araw o ilang araw sila magbibilang, ay dapat dagdagan din natin pati po bilang ng mga presinto. So again, this is the commitment of the Commission. If there will be an attempt or initiative by Congress to institutionalize a hybrid system, we will definitely support. Okay, Mr. Chair, itong Development of Software System and Procedure, so kung regular na pinopropose siya ng COMELEC, ano po ang specific na pinagagamitan ng ganitong item sa budget po ng COMELEC? Yes, Mr. Chair. Sa ITD po namin yan, Information Technology Department po namin, like for example, the registration machines, sa registration system po natin, we have to understand at meron din po kaming automated fingerprint identification system. Ang problem po natin, Your Honors, Mr. Chair, yung ating AFIS, naku, 2003 pa po yung AFIS natin. Yung po yung your one fingerprint can be matched, Mr. Chair, sa lahat ng mga botante natin. Ang gusto po sana namin, Mr. Chair, ay from AFIS makapagpunta na tayo sa regime ng ABIS, Automated Biometrics Identification System, para 10 fingerprints kasama ang iris, kasama ang facial recognition. Yan po yung kasama lahat po dyan. Kaya lang po talagang kulang sapagkat yung ABIS pa lang po, the COMELEC will need 2 billion pesos for that. Okay. Mr. Chair, in line with our recommendation na magkaroon tayo ng hybrid, mag-transition tayo sa isang hybrid electoral system. We welcome po yung nabanggit na hindi naman pala sarado yung COMELEC sa ganong prospects. In fact, sa bahagi natin, Mr. Chair, we have filed House Bill 210 or 210 precisely for that purpose, and we hope na matalakay din ito sa appropriate na panahon at sa appropriate venues. Pero since ngayon nga, Mr. Chair, na AES pa rin yung meron tayo, ang isa din kasi sa tutulong sana para maging transparent yung proseso yung pagiging open source ng source code para dun sa AES. So
ano po ang tugon dyan ng COMELEC, Mr. Chair? Kasi sa ngayon, I believe ang source code ay hindi siya open source. Ibig sabihin, ilan lang yung gumawa, ilan yung nakakaalam, paano talaga siya gumagana. So, ano po yung tugon doon ng COMELEC, Mr. Chair? Actually po, Mr. Chair, yung pong aming provider ay nag-propose sa amin that to make public the source code